magpapahinga, maayos pagsasama-sama rin, purihin ng Panginoon. Kanina po sa awit talagang striking sa ating words na nawit, sabi, I can see the love in your eyes, laying yourself down. You raise the broken to life. Ang ganda, raising up the broken to life. Maganda po yung masyadong mabuti yung nilalaman ng awit din po. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig na tawagin natin. He is the author of love. At ang pag-ibig na to, na buhat sa ating Diyos ay talagang ating nadarama. Pinaparamdam niya sa ating tuwina. Ang pag-ibig ng Diyos ay maraming anyo. It has a lot of form. At meron dito yung talagang the form of tayo ay hinuhubog sa kabutihan tungo sa kabanalan. But there is a final form of love na binigay sa atin ng Diyos, and that is forgiveness. Ito po yung ating title ngayon, Forgiveness, the final form of love. Alam po natin, at talagang ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. May I request to everyone na tayo po natin muling tumayo at let us give reverence to the Word of God. Babasahin po natin from the book of Ephesians chapter 4 verse 32. So, sige po. The book of Ephesians, epistles of Apostle Paul, to the Ephesians chapter 4 verse 32 says, sabay-sabay po tayo, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ang Diyos po magpapala sa kanyang mayamang salita. Mari po ba tayong bumuo at damahin po natin patuloy ang reverence, ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. At tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat tunay nga po na napakadakila ng iyong pag-ibig na patuloy mong pinapadama sa amin. Kahit na kami ay hindi kaibig-ibig o Diyos, minabuti mo, kami mahalin pa rin. Every time, Panginoon, we commit sins. And once we utter it, once we confess it to you, andyan ka, Lord God, ready to forgive us. Lagi kita ka-abang ang iyong kamay sa mga tao sa iyo ay lumalapit. Panginoon, maraming po salamat. Nawa po, O Diyos, sa pag-aaral po namin, sa pakikinig namin ng iyong mensahe regarding about forgiveness, O Lord God. Tumukil-kil po nawa ito sa aming isipan na matalim sa aming mga puso at may pangbuhay po namin ng pagpapatawad sa buhay namin ay tunay nga po isang anyo ng inyong pagmamahal sa amin. Sapagkat ikaw po ang unang nagpatawad every time, Panginoon, na kami lalapit sa iyo. Tulungan mo rin po, O Diyos, sa aming pong pakikinig ng mensaheng ito na mahubog ang aming pagkatao na sa tuwina ay laging handang magpatawad. Samahan nawa kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pong pakikinig at pag-aaral at inanyayahan namin ang malayang pagkilos niya sa aming mga buhay upang kami, Panginoon, ay minsan pa palakasin, patatagin sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Diyos. At patuloy na panaliwain ang aming pag-asa na muli kang pagbabalik, O Diyos, at aming ikay makakapiling. Lord, sinasaway namin ang anumang gawa, anumang anyo, anumang pagpapalagayo ng kaaway sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus. We rebuke it in the name of Jesus. Maraming pong salamat, O God, sa aming pagkakaisa, sa pakikinig, at pananamba sa iyo, at pamamalagi sa presensya mo. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nais namin maparangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa Ephesians chapter 4, verse 32, it says that, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ forgive you.
Kung maalala po natin sa Old Testament, ito grabe po sa Old Testament. Ano po? Sa Old Testament, sa Ephesians, sa introduction po natin sa Leviticus chapter 24, verse 20, sinabi, fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. The one who has inflicted the injury must suffer the same injury. Ang ibig sabihin po nito ng Old Testament, mata sa mata. Tapos buto, bali sa bali, mga buto. Tapos sabi, buhay, kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Tapos sabi po natin dito sa conclusion dito sa Leviticus na to, chapter 20, verse 20, chapter 24, verse 20, yung kung ano yung ginawa mong masama sa iyong kapwa, kailangan bawian ka rin gano'n. Yung talagang kapag ginawa ka ng masama, gantihan mo rin ng masama yung masasabi natin the essence of this is about vengeance, yung paghihiganti. Alam niyo po, minsan, nung panahon dati, kapag buhay ang inutang ng isa, ang bawi, sobra pa. Paano? Ubusan ng lahi, pagbalik ng dati. Dati, uso rin sa Cavite po yun. Di ba? Yung talagang ubusan ng lahi. Pero, binago po yan ang pagdating ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, pagpapatawad. Alam niyo po, sabi rito sa three important words from the text. Tatlong bagay lang po sinasabi rito eh. Una, be kind. Pangalawa, be compassionate. Number 3, forgiving each other. Ang ibig sabihin daw po niya, sabi niya, maging mabait ka. Paano ka naman magiging mabait sa taong sa iyo ay makapuso, sa taong sa iyo ay niloloko, sa taong sa iyo ay nambubuli ang mga estudyante, mga kabataan. Paano ka magiging mabait sa kanila? Baka minsan lang kayo mabait ka sa pero magtalikod. Pag-inuguran niya sa iba. So, sabi, maging mahapagin ka. Kailangan maawa ka sa mga taong sa iyo ay nangaabuso. Pangatlo, sabi niya, maging mapagpatawad ka. Itong lahat ng ito, sabi, paano naman papatawarin yung isang tao na sa iyo ay nanlalamang, nanloloko, yung sa iyo ay nambubuli, paano naman papatawad ko yung talagang ginawang ka ng masama sa lahat na. Paano sabi po ito ng Lord sa Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge. Nung sabi natin kanina sa Old Testament, sa Leviticus chapter 20, mata sa mata. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Ito sabi ng Panginoon, do not take revenge, but leave room for God's wrath. Ipagkatiwala mo to sa Diyos. Sabi kasi, because it is written, vengeance is mine, says the Lord. Sa Diyos daw ang pag-iganti. Alam niyo po, kapag tayo ay, halimbawa, ito, simple lang ito, natapakan yung kalyong sa paa, sakit, o yung ingrown sa paa. Meron pa kagad retaliation eh. Baka may PI ka na, di ba? Meron kagad ganti, ano kagad? Reaction, no? So, nakasakit ka ng kalooban na nakatapak sa'yo. Nakaganti ka na. Pero sabi ng Lord, ito yung small things lang po yun, no? How much mo kapag mas malaki pa? Paano mo mapapatawad yung tao sa'yo ay nangangapuso? Hindi po ba? Sabi ng Lord, ako ang maniningil, sabi ng Lord. Pagkatiwalataan natin, alam niyo sa buhay natin, tayo mula, obviously, wala isa man sa atin dito manikot sa bata. Yung nadaanan na yung nalamangan o yung sabi natin naloko, nadaya, o kaya yung masabi natin na inabuso. Ibig sabihin, naranasan lahat natin yan na tayong lahat ay minsan nadala sa lowest part of our life. But sabi, ang topic kasi natin sa about forgiveness eh. Sabi po, yung forgiveness is a decision to let go of resentment and anger. Isa raw palang pagdidesisyon sa buhay natin, yung pagpapatawad. Desisyon na upang alisin na sa iyong puso. Yung mga ginawa sa iyo, yung sama na loob, yung galit mo, kailangan mawala ito.
Ito raw yung forgive. Para mawala ito, you should be ready to forgive. The purpose of forgiveness, ano po may purpose nito? Number one is to release feeling of anger, resentment, and vengeance towards someone who has wronged you. Marami rin sa totoo lang sa buhay natin, marami na rin nangawa sa atin. Marami nagkamali sa atin, sabi natin. Marami na sa atin ang bata pa tayo, o kaya may nambuli, o man na sa salita ng kabataan na mga nandarag. Pero sabi daw, kapag ka naranasan mo yun, kailangan i-release mo pa rin yung pagpapatawa. It allows for healing, number two, letting go of negative emotion. Kasi sa totoo lang, kapag matutulog ka, masama loob mo. Parang apektado rin yung health mo eh. Yung kalusugan mo. Kasi sa totoo lang, ang purpose ng kaaway sa atin ay palungkotin tayo. Kapag tayo ay malungkot, humihina ang immune system natin. Pag humina ang immune system natin, eto na winewelcome natin yung mga different kind of mga sickness sa buhay natin. At the same time, pagkatapos, unti na makapantay ang paa. Ang sinasabi po natin dito, para maiwasan yung kalungkutan o yung panghihina sa ating katawan, kailangan i-let go natin yung galit sa mga loob. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Naalala niyo po ba si Apostle Peter sa chapter 18 verse 21 ng Matthew sa atin? Teacher, how many times do I forgive? Ilang beses nga ba tayo dapat magpatawad? Sabi ni Peter, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. Itong beses ko ba siya patatawaran? Pagka nagkasala pa siya ng pangwalo, ayan na, gagawin. Doon na ako mag-iigante. Hindi. Sabi ng Panginoon sa iyo, kay Peter, in Matthew chapter 18, verse 22, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. 77 times. Ibig sabihin, walang tigil kang magpapatawad. Kasi tignan mo, kung may limit ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin, siguro umabot na tayo, bata pa namin tayo sa sulibutan. Di ba? Pero ang Diyos natin, walang hanggan ang pagpapatawad. Never in our life na tinanggihan tayo ng Diyos kapag tayo ay humihingi ng tawad sa Kanya. Sabi, naalala ko lang po yung mga anak kong tatlong lalaki, yung bata pa sila. Kapag nakita ko yung mga grades nila, kasi si Pastora Elsa, di ba? Saka si alas magkakabas din yun. Sabi sa kanila, kapag nakita ko yung grades nila mababa, ang gagawin ko sa kanila, yung intermediate pad. Isulat mo lahat dyan lagi. Punuhin mo yung pad, sabi nga, mag-aaral na ako ng mabuti. Back to back. Ang purpose ko nun, hindi pahirapan. Ang purpose ko nun, para mag-improve yung writings nila. Yung pagpanulan nila. Kasi naalala ko kasi, nung kami estudyante, hindi pa kasi uso yung mga cellphone doon. Yung buong blackboard na ganyan, may extension pa mahaba, pasusulatan kami ng teacher namin. Kailangan masulat namin lahat yun. Pag naisulat namin lahat yun, lalabas mo na siya, pagkatapos akala namin, teacher namin, nakikipag-chismisan na po. Pinagsusulat yun. Pero hindi pala ganun eh. Kaya pala kami pinasusulat ng ganun kahaba, may extension pa, para maunawaan namin kung ano yung nakasulat doon, kung ano yung kahalagahan na sinusulat doon. At the same time, para mag-improve yung handwriting namin. Sa ngayon, buti, ano na lang eh. Puro mga copy-paste na lang eh. Ewan ko ba? Copy-paste, puro copy-paste. Kaya tignan natin mga handwriting na mga puro mga print. Hati talaga. Magaganda yung mga sulat ng dati dahil kasi ng purpose. At the same time, sabi po sa Luke chapter 17, verse 3 and 4, balikan po natin natin regarding forgiveness. Sabi po, so watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them at first. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them.
Pero sa totoo lang, yung mga taong gumawa ng kamalian, isang beses lang magkamali. Pangalawang beses nagkamali sa parang may hiya na may hiya na mag-sorry yun eh. Kasi parang nalaki na yung guilty feelings niya. Pero sabi rin sa Bible, sabi po sa binasa natin, kapag nagkamali siya at humingi ng tawad, kahit 7 times pa siya nagkamali, sa buong araw na yan, pero humingi ng tawad, tawarin mo. E paano pag hindi ka nagpatawad? So kanina, ginawa niya yung partner, hindi siya ng tawad, pero hindi ka nagpatawad. So, ang dagdagan ng bigat mo, yung hindi nagpatawad. Kasi baka pagtulog niya, iniisip niya pa rin yung galit niya. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, meron laging space in our heart, in our mind, yung forgiveness. Amen po ba? So yun po, no, sabi, kala ko sa, nung time kasi, hindi ko kasi nakapagod, panahon natin, ang punong panahon, napapanood namin yung mga palabas dati, kala ko sa movie lang nangyayari yun. Pagka yung anak nila, nag-asawa o nagtanan, nang hindi kursunada ng kanyang mga anak, ang kanyang mga magulang, eto na po ang magulang. Tinatakbin yung anak. At pagkatapos, sabi, paglabas mo ng pintuan mo, huwag mo lang isipin, buhay pa kami. Sabihin, iniisip na ng mga magulang na patay na rin sila. Paglabas mo. Kung natatandaan nyo lang, kasi maraming beses ko napanood ito eh. Sorry po kala ko sa movie lang nangyayari, yung mga magulang, itinatakmil yung anak kapag hindi nagustuhan yung decision na ginawa natin. Pagkatapos, hanggang sa nakakamatayan na lang nila yung galit sa mga loob. Pero sa tunay na buhay, nangyayari rin pala. Kasi yun ang mga na-encounter ng mga tao. Ang hirap magpatawad. Ayaw magpatawad. Pero sa totoo lang, alam niyo, kapag ang isang tao hindi marunong magpatawad, pinapahirapan niya lamang ang kanyang sarili. Alam niyo po ba yung may mga tools, yung vengeance, yung paghihiganti, may mga ano yan eh. Meron siyang mga kasangkapan. And that is, kung maalala mo lang yung minsan, yung ngayon yung tools niyang ginagamit. Halimbawa, ako ay naagabyado. Tapos pero hindi ako makaganti dahil mas malakas sa akin yung tao. Alam niyo mo, meron paghihiganting ginagawa para character assassination, chismis. Ganon. At the same time, alam niyo po yung chismisan ngayon, hindi na personal eh. Social media na po. Amen? Kaya na meron lumalabas ng mga shout-out, tapos may mga hashtag pa, di ba? Di ba? Ganun na yung mga nangyayari yan. Puro pasaring. Mga shout-out, puro pasaring. Lagi mo na mabasa po yan. Pero mga scroll up na lang pagkagano'n. Nasabi ko rito, yung meron pang isa, yung bagay, halimbawa, pag hindi niya kaya yung inaagapyado, nagawan siya ng mali, hindi niya kaya yung tao. Alam mo gagawin? Nakangiti siya pagharapan, pero nakatalik. O kaya binumura pa eh. Amen mo ba? Nangyayari po yun, di ba? Limbawa lang sa trabaho. Ito sa trabaho. Sabihin natin, yung mga kasama ko sa trabaho, limbawa, naririnig ko, pagka nakaharap ang mga supervisor, yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. Pero po, talikod. Inumura. Tapos, puro mga paninira pa sinasabi. Wala naman dito sa church nun, amen po ba? Wala. Amen. Praise the Lord. At sabi po, kung sinabi natin kanina, kung magkasala ang kapatid mo, na kahit 7 beses sa isang araw, pero hindi siya nagtawad sa'yo, patawaran mo pa rin. Pero pag hindi ka nagpatawad, kasi ikaw rin nagpahirap sa iyong sarili. Because forgiveness is the final form of the aking document. Kasi kapag umiibig ka na pero hindi ka marunong magpatawad, kung bakit tingnan niyo po, yung final expression of love ng Panginoon sa atin. Sabi niya, forgive them for they know not what they're doing. Forgiveness pa rin.
Biro mo, akalain mo, nandun na siya, hinahamon na, pinapahirapan na ang Panginoon Jesus. Inutos na. Pero ang iniisip pa rin, Father God, tawarin mo pa rin po siya. Isa sa atin ganun dumarating yung, sa atin sana, in contrast naman. Pag tayo napapahirapan tayo na talagang hinahamak na, meron tayong instinct or tendency na minsan parang bumawi. Pero minsan, kapag nangyayari sa atin itong tayo hinahamak at pinagkatiwala para natin sa Panginoon, yung bigat parang gumagaan pa rin dahil sa nilagay natin sa kamay ng Panginoon. Dahil kasi sabi po, in 1 Corinthians chapter 13, verse 5, love does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Amen? Kasi sa buhay po natin, alam niyo po, kapag lagi natin kinikimkim sa ating puso, sa ating isipan, yung sama ng loob, yung ginawa niyang mali sa atin, alam niyo po, dumadami yun, lalo lang bumibigat sa pagkatao natin. Kaya sabi, love keeps no record of wrong. Bakit tumatagal yung mag-asawa? How many years? Puri ng Panginoon. Bakit meron namang hindi nagtatagal? Kasi ang susi doon, pagpapatawad. Kasi yung pagpapatawad ay isang paraan to reconcile, to recreate a new relationship. Kasi, sabi ko, balikan po natin. Because forgiveness means to stop what? To stop blaming. Ito kasi, kasalanan nito siya kasi, yung sabi, forgiveness means to stop blaming, stop being angry. Dahil ito lahat yung mga sabi natin kanina, mga ginagawang paraan ng kaaway para lalong maging mapasok ang kalooban natin na magpuyos, magalit, to stop punishing with someone for something that person has done. Alam niyo po, nakakatulong din halimbawa kapag nakagawan tayo ng mali ng ating kapwa at humingi siya ng tawad at pinatawad natin. Nakakatulong din tayo sa kanya na babawasan yung guilty feelings niya. Amen. Ganun eh. Kaya dapat, mas maganda, mas makabubuti, both sides, pag may humingi ng tawad, tawarin natin. So, para masasabi namin, alam nyo, sa aming mag-asawa, nagkakamali rin ako, madalas. Pero paano kapag hindi ko inamin ang pagkakamali ko at hindi ko, lalo ko nagmalaki, baka dumating ang time, masira yung pamilya. Kaya pag na-realize ko na ako yung may mali, hingi kagad ako ng tawad sa misis ko. At misis ko is ready to forgive. And sabi ko, love is lovelier the second time. Kaya naging anim yung anak niya. Praise the Lord. Sabi ko, true forgiveness is not a once and done event, but an ongoing process. Ang pagpapatawad daw, pinatawad ako na ngayon, sige. Pero ibig sabihin na napatawad ko naman dapat talaga totally, there is a renewal of mind. Hindi mo na yung inuukil-kil pa. Hindi mo na yung binabalikan pa yung kwento. Halimbawa, nakagawa ako ng kamalian sa aking mga kamag-aral, pagkatapos, pinatawad na kita, sige. Pero mamaya, pagka mga kasama ko, pagka nagkita-kita kami, meron naman. Tinuturo na naman ako. So, ang pagpapatawad kasi, there must be a restoration of a partnership o yung relationship kapag tayo ay marunong magpatawad. Naalala ko, alam niyo po, si Pastora Elsa, matagal na rin po kami nagsabi. Nagkakaroon din po kami ng hindi pagkakaunawaan. Paano kung isa sa amin ay hindi humingi ng tawad? So, wala na yung partnership namin, wala na restoration of partnership namin o relationship namin. Pero napakamahalaga talaga sa bawat magkakasama, kapag merong nagkamali at na-realize na nagkamali siya, ihagad ng tawad. Amen? Ganun eh.
Kasi kapag pinatagal mo pa, lalong bumibigat sa kalooban ito. At ikaw na rin ang nagpapahirap sa sarili mo kapag lagi mo dinadala. Amen? So dapat po sabi, bakit may tumatagal na relasyon? Kasi nga may pagpapatawad. Forgiveness extend partnership. Kaya po rin po ang Panginoon, kami ni Pastora Elsa, ang dami na po namin nakasama akong partner dati, pero dalawa na lang po kami natira. Po rin po, Panginoon. At pinagpapasensyahan pa rin ako. Pinapatawad pa rin ako ni Pastora. Po rin po ang Panginoon. Sabi po, minsan, we can forgive because there is still anger. Hindi tayo makapagpatawad kasi meron pa sarili natin galit. Kapag ka yung galit naghahari sa puso natin, talagang mahirap magpatawad. Lumiliit ang mundo ng hindi marunong magpatawad. Lumiliit talaga kasi pagkalimbawa, nakita mo siya, dahil may galit sa kanya. Basta pupunta ka roon, pupunta ka lang dito. Di ba? Ikaw na rin ang nagkukulong sa iyong sarili sa ginawa mong hawla. Di ba? So dapat, para hindi mo na maikulong ang iyong sarili sa galit o sa sama ng loob na dinadala mo, magpatawad ka. Yun lang ang pinakasusi. Naalala niyo po ba sa chapter 18, verse 21 to 34, yung the parable of the unmerciful servant? Meron kasing isang tao dito na pinatawag ng hari at sinisigil sa kanya milyong-milyong mga kasalanan. At hindi siya nakabayad. Nung hindi siya makabayad, idadalhin sana siya para sa kulungan, para pagdusahan niya yung kasalanan. Alam mo po ginawa? Humingi ng tawad itong taong ito na may utang ng milyon-milyon sa hari. At siya naman ay pinatawad. At nangakong babayaran ko. Ngayon, yung may utang na 1 milyon niya, nakita niya isang tao na may utang din sa kanya 100 piso, halimbawa. Alam niyo po ginawa niya? Pinahirapan niya binugbog hanggang sa makabayad. Pinakulong niya. Nabalitaan ito ng hari at pinatawag siya. Bakit ganun? Pinatawag ka, laki ng utang mo sa akin. Pero ito, hindi mo pinatawag. Sabi niya, may sinabi pong Panginoon dito, rito yung hari. Sabi niya, sa 18:33 ng Mateo, sabi, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? Ganun. So sabi, kung ikaw ay pinatawad sa malaking kasalanan mo nagawa, marunong ka rin dapat magpatawad. Di ba sabi sa kanta, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba? Yun ang Lord's Prayer. Matuto tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Dahil ang Diyos natin, na tayong ginagawa natin ng kasalanan, ay pinatatawad tayo. Because forgiveness is forgetfulness. Kapag sabi po natin, pinatawad mo na siya, ukayin pa yung kasalanan ginawa niya sa'yo. Kalimutan mo na yun. Pag kahit anong sitwasyon, anong panahon, kahit na kinakailangan, i-throwback pa. Huwag mo nang alalahanin pa dahil pag nangyari yun, yung pagpapatawad ng ginawa mo sa kanya, parang nawawalan ng bisa. Sa James chapter 1 verse 20, sabi po, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Hindi daw, sabi, ang galit ng tao hindi rin nakakatulong upang magawa kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Sabi, pagka galit ka, na sa ministry ka, galit ka. May pinagagawa sa iyo ng Diyos. Hindi mo ito magagawa ng buong puso dahil may galit ito sa puso. Ayaw ng Diyos yun na maglilingkod tayo na may galit mo sa puso. Maalala mo lang yung sinabi ng isang passage doon sa Panginoon, kung ikaw ay mag-aalay sa Diyos at naalala mo na mayroon kang nakasamaan niya doon, iwanan mo muna yung alay mo at makipagkasundo. Yun ang utos ng Diyos. Gusto ng Diyos. Pupunta tayong lahat sa kadambana, sa pagpupuri, sa pagsamba sa Kanya, nang may malinis na puso at walang dinadala-dala sama na loob. Amen po ba?
May tao pa po ba? Amen. Praise the Lord. Sabi po sa application po natin, in Luke chapter 23, verse 32, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito yung senaryo ng Panginoon ay nakapako na sa krus, hinahamak siya ng mga Pharisee. Yung mga Pharisee, ito yung mga taong nangunguna sa pagtuturo ng kabanalan sa mga tao. Kabanalan natin, take note. Pero siya humahamak sa Panginoon. Sabi niya, kung talagang ikaw yung anak ng Diyos, bumaba ka dyan at ngayon din, maniniwala na ako na ikaw nga. So napakalakas, napakalaking paghamak sa Panginoon ang ginagawa ng tayo. Dahil, sabi niya, because their heart is full of anger to the point of killing the Savior. Punong-puno ng galit ang mga tao noon sa Panginoon Jesus. Nakapako na sa krus ang Panginoon, ha? Pero punong-puno pa rin ng galit ang mga tao. Sino nga ba ang may karapatan magalit sa sitwasyon yun? Yung mga taong ililigtas sana ng taong nakapako sa krus. Yung mga taong pinagaling ng Panginoon sa kanilang mga karamdaman, yung mga taong pinakain sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Sila ba may karapatang magaling sa nakapako sa krus, sa Panginoong Hesus? O sino may karapatang magalit? Yung mismong nakapako sa krus, na ang tanging layunin lamang ay mailigtas yung mga taong yun na napapahamak. Kung sino may karapatang magalit? Yung ama ng nakapako sa krus, nakikita niya anak niya, pinapahirapan, hinahamak, na alam niya naman ang layunin ng anak niya para ilapit lamang ang mga tao sa kanya. Sino may karapatang magalit? Yung bang mga anghel na naghihintay lamang ng hudyat ng Panginoon, yung hukbo ng kalangitan na naghihintay lamang ng hudyat ng Panginoon, ng Ama, para sila ay lusubin. Pero iba yung galit na to ay napunta sa hindi karapat dapat magalit. Yung mga tao na dapat ililigtas lamang ng Panginoon. Sino ang may karapatang magalit sa ating kalagitnaan ngayon? Ang Panginoon po ang mayroong karapatan, subalit hindi niya ginawa. Sa halip, minahal niya pa rin. Hindi tayo kaibig-ibig pero inibig niya pa rin tayo. Isa lamang tayong lupa, mababang uri ng lupa na hiningahan ng Panginoon. Pero minahal niya ng lubos. Ano pa ang karapatan natin para magalit? Diba? Sabi po natin sa conclusion po natin, the act that hurt or offended you might always be with you. But working on forgiveness can lessen the act's grips. Sabi yung pagkakamali na ginawa sa iyo ng kapwa mo, pwedeng manatili sa iyo. Baka nga makatulugan mo pa sama na loob yung galit sa kapwa mo Mananatili sa ito hanggat hindi mo inire-release. Marirelease mo lamang, malilet go mo lamang ang galit na to, maling ginawa sa iyo, kung ikaw ay magpapatawad. Amen? Sasabi ko rito, no? Forgive others not because they deserve forgiveness. But, forgive others but because you deserve peace. Amen? Kasi deserve natin magkaroon ng kapayapaan. Minsan ito kapayapaan ito, inaagaw sa atin ng kaaway sa pamamagitan ng pagbubuyo-buyo niya, pagdadenggoy-denggoy niya sa atin sa pamamagitan ng pag-ala-ala sa maling ginawa sa atin. Inargabyado ka? Ginawan ka ng masama? Niloko mo ng kapwa mo? Ano ang tendency mo rin? Gumanti o magpatawad?
Nasa sa atin po yung pagpipili. Sabi po natin sa Matthew chapter 5 verse 38 to 39. Narinig niyo sinabi, mata sa mata yung ating pong kanina Leviticus, no? Sabi, kinuguli ng Panginoon to, sabi, narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin, ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kanan. Ang ibig kong sabihin dito ng Panginoon, huwag mawalan ng puwang sa ating puso ang paghihiganti. Dahil, hayaan na lang natin, minsan nasaktan ka, minsan pinahirapan, minsan pinahiya, it doesn't mean na kung anong ginawang masama sa'yo, gantihan ko rin ang masama. Lalo na, nung nakipagkaisa na tayo sa Panginoon Jesus, sabi niya, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay siya ng bagong dalaga. Wala na yung dati niyang pagkatao. Kung yung dati niyang pagkatao, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung ginawa sa iyo masama, gagantihan mo rin masama. Pag minura ka, mumurahin mo rin. Pag sinumpa ka, susumpahin mo rin. Hindi na ngayon ganun. Dahil binago ka na ni Kristo. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Inalis na ng Panginoon sa buhay natin yung masama nating pag-ugali. Kaya minsan tingnan mo. Pag nakagawa tayo ng mali, ayan na, simple lang natin. Pag tayo nakagawa ng mali, minsan naiisip kagad natin. Parang nagkakaroon ka ng guilt. Parang minsan, baka nga sa pagtulog mo, maisip mo pa yun na, ba't ko ba ginawa? Minsan, di ba, sino ba sa atin dito hindi nagkakamali? Diba? Lahat tayo nagkakamali. Pero sa pagkakamali natin, how many times nakareceive tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa? O yung, kung tayo man ay nagkakamali, sa harapan ng Panginoon, how many times tayo pinatatawad ng Panginoon? Walang tigil. Kaya sa buhay natin, magawan tayo ng pagkakamali ng ating kapwa, ng ating kapwa. Lagi may space in our heart yung pagpapatawad. At yung pagpapatawad na yun ay isang dahilan para ma-restore ulit ang relationship. No forgiveness, no restoration of relationship. Tandaan. So sabi ko rito, do not, ito na lang gusto ko lang end up for this words. Do not allow anger to get the best of us. Huwag natin hayaan yung galit. Kunin niya yung the best sa buhay natin. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. At habang tayo'y nakatayo, manatili po tayong atin pong iyuko ang ating ulo at patuloy natin damahin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagayan. Patungin natin ang ating sarili. Sino ba yung tao hindi ko pa pinapatawad hanggang ngayon? Sino ba yung tao hanggang ngayon ay may galit pa? It's about time, mga kapatid, i-release natin itong galit. I-let go natin itong galit. At magkaroon ng space sa ating puso yung pagpapatawad. Kasi paano tayo patatawarin ng Diyos kung tayo mismo hindi marunong magpatawad sa mga nagkakamali sa atin? Because tayo ay nilikha ng Diyos according to His image, and the image of God is full of forgiveness. Maging imahe rin natin, gawa natin yung pagpapatawad. Sino ba sa atin dito yung pinapaskan, inapi, ginawa ng masama, dinaya ng kanyang kapwa? Sino ba rito sa atin yung na-discriminate sa lahat ng bagay, yung bagay na nasa kanya na inagaw pa ng iba? Sino ba sa atin dito yung pinagtangkaan ng gawan ng masama ng kanyang kapwa? Lahat ng ito
ay kayang mapag-ilumid ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sabi nga po sa inabi kanina sa Lord's Prayer, forgive, yung patawarin natin ang lahat ng sa atin ay nagkakasala gaya ng pagpapatawad na ginagawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Let us all pray. Tayo manalangin. Patuloy nating isuko sa ating Panginoon. Ano-ano ang mga daladala nating sama ng loob, tinagpis, galit, hinanakit sa ating kapwa. Ilabas natin ito, ibigay natin ito sa Panginoon. At pagkaraan, ang Panginoon ang gagawa upang malagyan ng space sa ating puso ang diwa ng pagpapatawad. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Sa tuwing kami ay lalapit sa iyo, nariyan ka. Tinatanggap mo po kami. Hindi mo kami tinataboy. Sa tuwing kami hihingi ng tawad sa iyo, pinapatawad mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo. Nawa po ang diwang ito ng pagpapatawad na pinadama po sa amin ay may padama rin po namin sa aming kapwa. At alam po namin, O Diyos, Ikaw ang nakakakita ng lahat ng bagay. Noong panahong ang Israel ay inaapi ng mga Egyptian, nang tumawag sa iyo ang mga Israelites, sila'y pinakinggan mo, Panginoon. Dalangin ko rin po sa oras na to. O Diyos, pakinggan mo ang dalangin, ang pag-ibig, Panginoon, ang pag-iyak ng mga kapatiran naririto sa mga oras na ito. Dumadalangin sa iyo, Diyos. Lord, marami sa amin dito, mga nakaranas na rin po ng pang-aapi ng aming kapwa, panlilipat, sabalit ikaw, O Diyos, ang nag-encourage sa amin na mapalad ang mga api sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na makatarungan. Diyos na handang duminig sa lahat ng aming mga ibig. Maraming salamat po, Diyos. Nawa po, maghari-awa sa puso ng bawat isa, sa isipan ng bawat isa, ang diwa ng pagpapatawad. Maraming po salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin naman sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen.